So ano-ano na yung mga nagawa ko, gumawa ako ng end particle, pumunta ako ng effects tab, gumawa ako ng emitter. Okay. So yung emitter ko, ito pa lang naman binago ko. Yung aking emitter type directional para, yan, sa direction ng Y lang siya pupunta. Okay. Tapos, ayan, tinanggal ko yung value ng X tsaka Z. Tapos, sinagyan ko ng spread para kalat-kalat siya. Okay. Then yung speed, tinaasan ko. Ngayon, ang ginagawa ko na is, lalagyan ko na ng titigil yung pag-emit ko. So, pwedeng after 5 seconds or 6 seconds, titigil na siya mag-emit. So, lalagay ko muna sa 5 seconds, set key natin yon na 75 particles per second pa siya. Tapos, para tumigil na siya, ay gagawin ko tong 0. Set key ko ulit. Pag plinay natin yan, boom. Ayun. So, mag-i-emit lang siya ng ilang particles. So, yan yung gagawin nating emitter din ng ating smoke. Okay? Or explosion. So, tapos na tayo dun sa magiging emitter natin. So, kumbaga itong mga particles na to, siya yung mag-i-emit ng smoke. So, pupunta na tayo sa 3D container natin. Tapos, ipwesto lang natin yung 3D container sa tuktok ng origin. Ayan. Okay. Play natin. Yan, wala pang mangyayari. Okay. Ulitin ko ah. So, pupunta ako sa fluid, tapos 3D container. Pwede mong i-buksan yung option box muna. Kasi, automatic nagagawa siya ng emitter. Pero dito sa case natin, 'di ba, ang gusto nating maging emitter ay yung particles na ginawa natin. So, i-uncheck lang natin tong add emitter. Then, apply and close na natin. Tapos, punta ka ng side view. Angat mo lang siya sa origin niya. Okay? Pag plinay mo, walang mangyayari. Okay? Since kailangan gawin muna natin na emitter tong ating mga particles. Para maging emitter siya, select mo yung particles mo. Select mo yung 3D container, tapos ito, emit from object mo na. Pwede natin i-check yung kanyang option box. Then, yan, tingnan mo yung settings. Yung settings ko na emitter type ay ginawa kong Omni. Okay, then close ko na. Subukan natin i-play. Okay, kung mapapansin mo, ayan na. Yung particles natin, nag-i-emit na siya ng smoke. Yun. Ayan siya. Medyo hindi pa visible kasi mababa pa um, yung ating resolution. Pero pag i-play mo, makikita mo na yung particles, yung end particles na ginawa natin kanina, siya na yung nag-i-emit ng smoke dito sa ating 3D container. Play mo, ayan na. So, unti-unti na tayong napapalapit sa realidad na pwede siya maging explosion. Yan. So, para mas ma-appreciate mo, pwede mong taasan yung resolution muna. Kung kaya naman ng PC mo, pwede mo nang taasan. Okay. Tapos, boundary natin yung negative Y. Ito yon, yung negative Y-axis. Titigil siya dyan, hindi na siya mag-i-emit dyan. Pero ito, yung X tsaka Z-axis natin, tanggalan natin ng boundary. Okay. Tapos, dahil explosion tayo, okay, kailangan meron tayong temperature. So, lalagyan ko ng dynamic grid. Okay. 'Di ba, itong density at velocity, okay na to kung smoke lang yung gagawin mo. Pero since ano tayo, explosion, lalagyan din natin ng dynamic grid yung temperature. Okay. Isa-isay natin tong mga mga attributes ni fluid shape. Okay. So tapos okay na muna tayo dito sa container properties, sa content method okay na din. Sa display tayo. Okay. Ito medyo hindi ko trip yung nakikita ko tong mga grid sa ilalim.
So, pwedeng palitan ko yung boundary draw. Okay, sa viewport lang naman to may pakinabang. So, gagawin kong bounding box lang. Para ayan, hindi sagabal yung mga grid nung aking fluid shape. So, imbis na boundary draw na bottom, pinalitan ko siya ng bounding box. Okay, play natin. Ayan, same pa din naman. Okay, nawala lang yung nasa ilalim ng mga grid. Okay, tapos na tayo sa display. Dynamic simulation. Okay, so sa ngayon okay na yan. Pwede mo din lagyan muna ng onting damp. Pero ayan, overall okay naman yung dynamic simulation ko. Wala na akong babaguhin muna dyan. Okay, pwede mong taasan yung substep para mas maganda yung quality ng iyong simulation, kaso mas mabigat yan. So para sa ating demo, okay. Hindi ko muna tataasan yung substep ko. Okay. Liquid, wala tayong pakialam dyan. Okay. Sa auto resize, on natin yung auto resize para, ayun, alam nyo na naman na to. Pag naka-on yung auto resize, pag plinay mo, yan, tuloy-tuloy lang siya. Nag-a-adjust yung ating, okay, nag-a-adjust yung ating 3D container based dun sa ating simulation. So, play ko ulit. Okay. So, ngayon, unti-unti nang nagkakaroon ng katotohanan yung ating pinagagagawa. Pero sa ngayon, parang ano lang siya. Parang fireworks, ganun. Parang fountain. So, kailangan ayusin pa natin yung pinaka-itsura. Okay, play ko lang ulit. Ganito yung itsura niya sa ngayon. Ipaikutin natin. Okay, so yan yung itsura niya sa ngayon. So, tapos na tayo sa auto resize, self-attraction and repulsion. Wala tayong pakialam dyan. Okay. Dito na tayo sa content details. Okay. Pa-type salt lamp kung nakakasunod pa. Okay. Lagyan na natin siya ng mga settings. Okay. Sa ngayon yung settings ko, okay yan. Okay pa naman yan. Okay, lagyan lang natin ng dissipation. Ibig sabihin ng dissipation, unti-unting nawawala yung smoke mo habang tumatagal. So, kailangan yan. So, ayaw naman nating forever na may apoy, ay na may smoke yung ating simulation. Huli, nagay ko siya sa 0.5. Okay, then lalagyan ko din ng onting noise. Yan. Then, testing natin. Play. Okay. So, isa pa pala, pag plinay ko to ng tuloy-tuloy, ayan, forever lang na mag-i-emit ng smoke tong particles natin. And pag bumagsak yan, yan. So, ang daming i-compute ni Maya. So, gusto natin na titigil din, eventually titigil din tong ating emitter at mawawala siya. So, click lang natin yung end particles. Tapos, lagyan natin siya ng lifespan. Okay. So, yung lifespan ko, gagawin kong random na lang. Gawin natin 1.35. Tapos, yung randomness niya ay 0.35. Okay. So, para hindi siya forever nandyan, okay, eventually, mawawala din siya. Yan. Okay. So, ayan, makikita mo. Yun. After ilang frames, nawala na din yung aking end particle, yung emitter ko. Okay. So, yan yung mass strip natin. Okay. Balik na tayo sa ating 3D container. Okay. Lagyan natin ng velocity. Lagyan natin ng swirl.
Swirl yung parang ano, namumuo-muo sa ating smoke. Kumbaga, saan na ba yung aking, yan, ito, yung nabubuo-buong, kung ano man tawag dyan, yun na yung ating swirl. Okay. Tapos, lagyan natin ng noise. Turbulence, lagyan din natin. Okay. Puro mga ganyan lang. Play natin. So, dito parang mag-experiment ka lang kung ano yung trip mong itsura ng iyong simulation. So, depende na yan sa kung anong trip mo. Okay, play natin muna. So, experiment mo lang hanggang makuha mo yung itsura na gusto mo. Okay. So, isang tip ko pa pala sa pagsisimulate ng smoke, pwede natin lagyan ng gradient force. Okay, para mas smooth yung ating itsura ng ating simulation. Ilalagyan ko to ng value. Taasan natin mga 35. Okay, maging mas smooth yung itsura niyan. Okay, so tandaan nyo lang tong gradient force. Under siya ng density. Temperature, wag na muna natin galawin. Lagyan ko lang ng konting noise. Yan, pwede na yan. Okay, so tapos na tayo dito sa ating content details. Okay, pag i-play ko, pwede na naman. Lagyan lang natin siya ng shading na. Okay, tapos na tayo sa ating content details. Ito namang mga sunod, grid catch. Wala na yan. Surface, wala na din yan. Output mesh, wala na din yan. So, dito na tayo sa shading. Okay. So, gusto natin lagyan na, kung gusto mong mas visible yung smoke mo, kailangan mong babaan yung transparency. Yan. So, mas visible siya pag mas mababa yung transparency mo. So, pag mas mataas, yan, nagiging transparent siya. Then, pag mas binabaan mo, ayan, mas nakikita mo yung smoke. So, mas gusto ko na visible yung smoke ko. So, play uli natin. Yun. So, ito yung itsura niya sa ngayon. Okay. Medyo, tingnan nga natin to. Ayan. So, yung color naman, pwede natin babaan yung kulay niya. Inaon ko ba on ko naman yung temperature. Okay, play ko lang muna ulit. Ayan. Pwede natin mas babaan pa yung kulay. Ayan, para mas mukhang makapal na usok. Play natin ulit. Okay. So, dito naman sa incandescence, dito yung ating mismong, kumbaga apoy, or yung pinagmulan nung pagsabog. Pwede mo yan, taasan yung value. Kaya halimbawa ito, lalagay ko itong orange na kulay dito sa bandang kaliwa. So, mapapansin mo sa mismong viewport natin, ayan, nag-update yung kulay niya. Okay. Play natin ulit. Okay, so ayan siya sa ngayon. Tapos, panghuli dito sa ating shading, pwede mo din taasan yung graph nung iyong opacity. Yan, so pwede kang maglagay ng parang tangent dyan na mabilis siyang nagiging visible. Play uli natin. Tapos, next, shading quality. Wala na tayo dyan. Textures. Okay na din yan. Ito na yung isa pang importante, yung ating lighting. Lalagyan lang natin ng self shadow. Okay? Para maging realistic yung iyong
smoke simulation or explosion na simulation, pinaka-importante talaga tong self-shadow na 'to. Okay, ayan, oh. Sa isang pindot lang natin nagiging ayan, nadadagdagan ng details yung ating simulation at mas nagmumukhang realistic. So, kasi meron tayong self-shadow. So, taasan mo yung value. Ayan, mas maganda kung nakasagad to na 1. Okay. Pwede ka din maglagay ng ambient brightness. Ayan. So, depende sa kung anong look ang habol mo. Okay, so lalagyan ko lang ng onting ambient brightness. Okay, pero ito, yan, all goods na tayo dyan. All goods na lahat. Okay, play ko lang uli. Yung mas maangas na tingnan. Okay, problema na lang is ito, yung ating mismong emitter sa fluids naman. Pwede natin ayusin yan dito sa fluid emitter natin. Kasi dito makikita mo ang kapal pa rin ng dun sa mga dulo ng smoke natin, ang kapal pa din ng kanyang pag-i-emit. So, pwede natin ayusin yan. Okay. Lagyan ko lang din ng turbulence dito yung mismong emitter natin. Play ko lang ulit. Yan. So, yung turbulence, nakakadagdag siya sa pagiging realistic nun ng emission na ginagawa mo. Yan. So, ting nakakita ko ng turbulence, tinataasan ko talaga yan. Tapos, yung ating, ito, meter type, tama naman na, Omni yung pinili natin kanina. So, ito na lang. So, gusto natin na sa umpisa, yan, nag-i-emit pa siya. Okay? Sa first frame, nag-i-emit. Tapos, unti-unting hihina yung emission niya. Okay? So, paano natin magagawa yon? Dito lang sa max distance, set key mo yan. Then, scrub mo lang yung timeline mo kung kailan mo gustong tumigil yung pag-emit nung um, yung emitter. So, pwedeng 45, 50, 40. Try natin sa 35 siya magsa-stop. So, gawin natin 0 lang to. Right click, set key. Play natin. Boom, sabog. Okay. Masyadong mabilis yung pagtigil. So, pwede natin i-edit yan. Pag tiningnan mo dito, pwede kang mahirapan pa. Okay. Kung paano ililipat. Kasi nalagay natin yung set key natin sa 35. Okay. Halimbawa, gusto ko ilipat yung set key pala sa 45 na lang. Okay. So, paano natin re-remedyohan yun? Okay, di ba linagay ko sa 35, gusto ko ilipat yung set key ko sa 45. So, sa lahat ng attribute sa Maya, gagana to. Sa hindi pa nakakaalam. Okay. Halimbawa, may sinet key ka sa first frame, tapos nag-set key ka sa 60th frame, pero gusto mong baguhin. Okay. Para mabago yun, pupunta ka lang dito, right-click mo to, then lalabas dito yung pinakaunang lalabas, yun yung i-edit natin. So, right-click mo yung may set key ka, at lalabas dito yung kung kailan mo sinet key siya, yung value nun. Tapos, kung kailan mo sinet key uli yung pangalawang value, pangalawang set key mo at yung value. So, 'di ba yung unang set key natin is nung frame 1, tapos yung value natin ay 1. Tapos nag-set key tayo sa 35, so ito 'yon. Tapos ginawa nating value is 0. Para mabilis na mapalitan siya, ta-type mo lang diyan, halimbawa 45. 'Yun, mabilis mo nang napalitan yung set key mo. So, gagana yan kahit saan. For example, ito. Set key tayo na itong bola. Set key natin sa first frame. Set key natin sa 50th frame. Set key natin sa 100th frame. Okay. So, pag ipe-play ko, yan, gumagalaw yung bola. Okay. Punta tayo sa kanyang attribute editor. Okay.
So, dito sa translate, tama ba? Ayan. So, ito, pwede mong i-click tong attribute ng translate tapos i-click mo yung pinakauna. And then, pwede mo nang palitan yung time or yung value. Okay, kung madami kang na-set key na, mabilis mo siyang mapapalitan. Halimbawa na, imbis na sa frame 50 ko gusto siyang mag-translate, gagawin kong frame 35. Okay, so ayun. Additional na tips lang. Okay, para mabilis kang makapag-ayos ng mga set key mo. Okay, mabalik tayo dun sa ating explosion. Yan, mukhang okay na naman na. Pwede ko na tong yan, taasan na lang natin yung resolution and pwede na natin to i-render. For example, 135 yung resolution. Play natin. Boom! Sabog. Okay. Kung masyado kang na to, pause ko muna. Ayan, kung masyado kang naliliwanagan dun sa explosion mo, pwede mo naman babaan dito sa ating shading. Ayan. So, i-move backward mo lang ng onti itong iyong orange. Ayan. Okay. So, all goods na naman na sa akin. Pwede ko na siyang i-render. Test render muna tayo ng isa. Gagamitin kong render is hardware. Okay, so kaya naman ni hardware to. Yun. Okay, maganda naman. Ang problema lang is, ayun, nare-render pati yung particles. So, hide ko lang yung mismong particle ko. Okay. Play ko lang uli. Ni-record ko naman para kung sakaling trip nyong sundan din uli. Yan. Kasi madami namang pwede tayong kunin na tawag doon, stock footage ng explosion online. Pero mas astig pa din kung tayo mismo gumawa nung explosion natin. Na i-composite dun sa footage na ginawa natin. Kasi mas templado natin anong itsura nung kalalabasan. Okay. Okay. Pause ko lang. Itong value ng orange ko, gagawin kong lagpas sa value. Okay, para mas maliwanag siya. 1.5. Yun. Tapos yung aking mismong color, bababaan ko din ng para mas maitim. Yun. Para mas astig. Okay. Meron pa ba tayong kulang? Pwede na siguro natin to i-render. So, punta ka lang sa project window mo kung saan mo siya gusto i-render. Okay, documents, Upwork, UE files na lang. Render explosion. Select, then ayusin na natin yung render settings natin. Okay, yung preset na gagamitin ko HD 1080. Tapos yung resolution gagawin kong 300. Tapos anti-aliasing lalagyan natin. Motion blur, hindi ko nalalagyan ng motion blur. Then ayusin ko na lang yung camera ko. Okay. Then frames, 80 frames siguro. Gagawin mo siyang EXR para kasama yung alpha channel. Tapos yung ating frame ay name.extension, ay name.number.extension. Tapos 80 frames lang i-render ko. Okay, test render tayo ng isa.
Alisin ko na lang 'to, masyadong orange. 'Yan, kung gusto mo ito na may dark na smoke, kailangan mo i-move 'tong itim sa incandescence mo, okey? So, all goods na ako dito, render ko na 'to, kahit ano pang itsura nito. Tapos render sequence ko na lang at panoorin natin siya mag-render. Habang nagre-render ka, puwede ka muna mag-YouTube, mag-Netflix, okey, mag-exercise. Hintayin lang natin matapos 'to. Pa-type alien kung nakakasunod pa. Okey, tapos ng 80 frames. Ano nga ba yung After Effects? Open ko na din yung After Effects habang nagre-render pa 'to. Okey. So, hanap ako ng footage, yung UE files. Saan na yun? Okey, so gagamitin ko muna itong drone shot na nakukuha ko sa online. Play natin. Yan, ito drone shot ng Luneta. Okey. So, kung gusto natin i-integrate yung explosion na ginawa natin dun sa ating Maya, okey, kailangan muna natin 'to i-track. So, track na natin 'tong footage na 'to. Track camera mo lang tapos gano'n din katulad ng pagre-render, puwede ka munang may gawing ibang bagay habang nag-a-analyze pa 'to si After Effects nung iyong footage. Okey, kung gusto mo naman na hindi gano'n katagal yung pag-analyze niya ng footage mo, i-trim mo na lang yung footage mo ng halimbawa 5 seconds lang gano'n, para hindi gano'n katagal yung pag-analyze niya. Okey. So, habang nagre-render tayo at nag-a-analyze pa ng ating footage, okey, bibigay lang ako ng mga tips kapag kukuha pa lang kayo ng video para mas madali siya mas madali siya i-track ng camera, okey? Since alam ko yung iba ngayong linggo pa lang magsisimula mag-shoot, okey, all goods 'yan. So, make sure natin na yung settings natin naka-manual lahat, okey, para templado natin. Kung DSLR man yung gagamitin mo, make sure na naka-manual ka, pati yung pag-focus, okey? So, yung shutter speed, aperture, ISO, make sure na ikaw mismo naka-ano lahat, ikaw mismo nagkokontrol lahat. Gusto natin na less yung depth of field natin, okey? Para clear lahat,
Okay. 'Pag nag-a-analyze kasi si After Effects, okay, pasakit kung merong depth of field or yung may part na blurry. Kasi hindi mo makikita kung saan siya maglalagay ng tracking points. Okay, so eh, less yung depth of field dapat natin. Tapos, take note nyo na lang tong mga pinagsasabi ko. Tapos, less din yung motion blur. So, yung shutter speed natin, maganda na taasan natin. Okay. Tapos, kung gusto mong believable pa din, pero hindi ka ganun mahihirapan sa pagtatrack, okay. Gawin mo na merong movements yung camera mo, pero hindi ganun kabilis yung movement. Okay. Halimbawa, maggagawa ka ng camera movement, huwag masyadong mabilis. Okay, para mabigyan din ng oras si After Effects na ma-analyze yung footage mo. Okay, kasi kung sobrang bilis ng pag-pan mo, sobrang bilis ng pag-tilt mo, ayun, baka magkaroon ka ng motion blur. Tapos, iwasan mo din mag-zoom, lalo na kung yung digital zoom. Okay? So, hindi yun advisable pag nagta-tracking ka. Pwede mong gawin na yung zoom sa dito na mismo sa After Effects. Okay? So, wag kang magzo-zoom habang nagsushoot pa lang. Tapos, ano pa ba? Maganda kung meron kang foreground, background para sa parallax. Maganda din kung may nakikitang flat na plane katulad ng pader o kaya sahig. Okay, maganda kung nakikita yung mga plane na yun para ayun, meron ka ding paglalapatan ng kung ano man yung objects na ilalagay mo. Okay? Ayun lang naman muna at tapos na yung ating pag-track. Sa tingin ko, ayun, nagre-render pa din pala yung ating Maya. So, hayaan muna natin siya dyan. So, ayan, na-track ko na yung aking footage. Okay? So, well lit to. Ayun pa pala, maganda na well lit yung iyong footage. Okay? So, mahihirapan kapag yung footage mo madilim. So, maganda na meron kang maliwanag na surrounding sa yung footage. Okay. Ito. Halimbawa yung problema nung trinak mo. Okay, yung footage mo trinak mo na, no? Pero kulang pa din yung kulang pa din yung mga tracker points na nagawa mo. Okay? Pwede mong i-check to dito sa advanced, dito sa FX control, 3D camera tracker, tapos advanced. Pwede mong i-check tong detailed analysis. Ang gagawin niya, uulitin niya yung pag-analyze ng video mo, pero dito, mas magbibigay oras si After Effects na i-track yung footage para mas madami pa siyang mga tracker points na magawa. Pero dito naman sa akin, ayan, madami na akong tracker points na nagawa kaya all goods na ako doon. Ngayon, pwede ka mamili ng tatlo. Ito, bawat yung tatlo na yan, okay na yan. Pero ang gagawin ko, pipili ako ng madami para mas solid yung aking pagkakatrack. Yan. Tapos right click ko lang, create. Pwedeng create null end camera or create solid end camera. Okay, pipiliin ko yung create. Or pwedeng ito, set ground plane and origin. Pwede din yan. Pero ang pipiliin ko tong create solid end camera. Para meron tayong visual representation nung ginawa natin na pag-track. So, try natin i-play. Yun. Sumusunod naman siya dun sa building. Okay, so goods tayo dun. Gagawin ko, ilang frames na ba tong natin? Okay. So, parang patapos na siya. Balik na tayo dito. Ngayon, import na natin yung ating render ng explosion. Okay, nakailang frames tayo. Ayun, sakto. Natapos na yung render.
Okay, silipin natin yung nirender natin. Boom! Yun, maangas. Okay. So, lalagay natin siya dito sa ano na to, sa building na to. So, pwede dito mag-start nung visible na itong building na to. Okay. Yan ba yung Torre de Manila? Pasabugin na natin yan. Okay. Play natin. Yun. So, gusto natin ay magta-track tong ating explosion na ginawa dito sa building na to. So, gawin lang natin siyang 3D layer din. Okay. Tapos, pwede natin kopyahin yung position ni track solid. So, copy mo lang yan. Control C. Tapos, paste mo dito. Yan. Parehas na siya ng position. Tapos, pati yung rotation. Copy natin yung orientation ni track solid. And, paste natin dito sa ating explosion. And, andyan na siya. So, play natin. Yun. Okay. So, yan. Okay na siya dyan sa pwesto niya. Nagtatrack naman siya ng maayos dito sa building. Okay. Pero gusto ko sa gilid lang yung aking explosion. So, masyadong malaki. Scale down mo lang. Okay. Scale down ko lang siya. Tapos, i-rotate ko. Tapos, banda dito siguro. Yan. Testing natin. Pe-play ko ulit. Boom. Sabog. Yan. So, play ko yung buong video ulit. Oops, mali. Play natin yung buong video. Yun, may explosion na tayo dun sa part na yun. Okay. So, ano pang mga pwede natin ilagay dito? Okay, para mas maging realistic siya. Okay. So, meron akong tatlong naiisip. Una, after sumabog na ito, lalagyan natin dito ng parang sira yung mismong building. Para pag umano na, pag kumalma na yung smoke mo, sira na yung itsura niya. Okay, so pwede mo din lagyan ng debris. Okay, yung mga malalaglag dyan. Okay, tapos lalagyan natin ng glow. Okay, yung kulay, ima-match natin dito. Para pag sumabog to, ay sa lighting maapektuhan din yung building. Tapos panghuli is maglalagay tayo ng camera shake. Para nung pagsabog niya ay yun. Parang realistic talaga yung pagsabog. Okay. So unahin natin yung camera shake. Yun yung pinaka madali sa lahat and bagong ano to. Parang hindi pa natin natalakay ito noon. So gagawa lang ako ng adjustment layer. Okay, maganda na masundan nyo to. Baka magamit nyo. Usually ang nagbebenta dun sa VFX na ginagawa mo is kapag nag-interact siya sa camera mo. So pag nag-camera shake, ayun, mas maangas tingnan yung animation na ginawa mo. Okay? So, yung effect na camera shake, dito natin ilalagay sa adjustment layer. So, itong adjustment layer, lalagyan ko lang ng transform. Tama ba? Yung transform na effect. Okay? So, ganito siya. Shake siya ng ganyan. Pero hindi natin gagawin siya manually. Okay? Kung maalala nyo nung gumawa tayo ng mga noise na animation dito sa After Effects, gumamit tayo ng expression. Dito naman gagamit uli ako ng expression.
Para makagawa ka ng expression sa After Effects, hold mo yung Alt key mo. Alt key, hold mo, then click mo lang yung gusto mong i-edit. And ito yung gusto kong i-edit, yung position ng aking composition. So hold ko yung Alt, then click mo yung kanyang stopwatch. Okay? Tapos lalagay mo na dito yung expression na gusto mo. So kopyahin nyo na lang tong expression ko. So wiggle, yan. Ibig sabihin mag-shake yung composition. Yung value is 10. Kung gaano kabilis yung pag-shake. Okay? Then yung next value naman is gaano kalakas. Okay? So yung first value is yung gaano kabilis siya mag-shake. And yung second value is yung gaano kalakas yung shake. Okay? So try natin i-play. Ayan. So nag-shake na yung ating camera pero ang problema, ayan, sasakit ulo mo. Wala pa namang explosion pero shake na siya ng shake. Okay? So ayun. Importante lang na malaman nyo yun. Yung Alt plus tawag doon, click yung stopwatch para maglagay ng expression. Okay. So next natin, gusto natin mabibigyan natin ng command si After Effects kung kailan lang magsisimula yung wiggle at saka kung kailan din matatapos. Okay? So dito naman gagamit ako ng slider, tama ba? Ayan, slider. So drag and drop ko lang to dito. Itong slider, wala siyang ginagawa. Okay? Ang gagawin lang natin sa kanya is siya yung magiging parang trigger natin kung kailan magsisimula yung wiggle at kung kailan matatapos. So, 'di ba nabanggit ko kanina na yung itong value, yung pangalawang value is kung gaano kalakas yung pag-shake. Okay? So, pag highlight mo yan, okay, tapos itong icon na to, ito yung pang parent. Okay? Pag highlight ko to, tapos pinerent ko to dito sa value ni slider. Okay? Yan. So, naka-base na yung, yan, naka-base na yung intensity ng pag-shake ko sa kung ano man value neto ni slider. Okay? So, halimbawa, ayan, habang 0 pa yung value niya, okay, hindi mag-shake yung camera ko. Pero pag tinasan ko na yung value niya, ayan, mag-shake na siya. So, base doon, naway medyo na enlighten na kayo kung paano yung gagawin natin. Okay? So, gusto natin dito, ayan, sa mga 30th frame, naka-stop pa din yung ating pag-shake ng camera. Tapos, nung sumabog na to, doon magkakaroon ng camera shake. Ayan. Tapos, nung kumalma na yung ating explosion, babalik natin sa 0. Okay? So, try natin i-play kung nasa na tayo ngayon. Okay? So, kalmado lang. Wala pang camera shake. Then, ayun. Nung may sumabog, ayun. Nagkaroon na tayo ng camera shake. Okay? So, hindi pa yan perfect. Okay? Kaya kailangan mo ayusin pa yung graph editor niyan. So, para makita mo, ito lang naman yung sinet key natin dyan. So, press U mo lang. Letter U para makita mo lahat ng may set key ka. Okay? Yan. So, ito yung may mga set key tayo. Okay, so adjust mo lang yung position ng pag-camera shake. Okay, kung kailan magsisimula yung camera shake mo, pwede mong i-adjust yan. Okay. Tapos,
Yan, select natin lahat tapos punta tayo sa graph editor. Gusto natin na parang may ease in, ease out to. Okay, so para hindi naman siya biglaan lang na, yan. So para hindi siya biglaan lang na sumabog, yan. Pwede mo lagyan ng ease in, yan. Tapos ito din, lagyan mo ng ease in. Yung testing natin kung mas okay yung itsura niya. Play uli natin lagyan ko lang muna uli to. Okay, testing natin siya i-play. Okay, medyo parang mabilis. I-move lang natin to. Okay, pati yung value netong ating, yan. Okay, parang masyadong mataas tong 70, gagawin ko ng 35. Yan. Pwede kang tumingin sa YouTube ng mga real life na caught on camera na pag-explosion para makita mo kung paano naging effect nung dun sa footage nila yung yung pag-explode. Okay, para mas may idea ka. Okay, so para sa akin, okay na naman yung camera shake ko. Okay, problema na lang natin is, ayan, yung ating footage lumalagpas sa frame. Ayan, makikita mo nagkakaroon ng black. Okay, dito gagamit tayo ng tile. Okay, motion tile. Alam ko meron na nakapag-explain nito sa nyo, dun sa pinagawa kong project sa inyo last midterm. Sino nag-explain ng motion tile? Okay. So ito, lalagay ko lang dito siya uli sa ating adjustment layer sa pinakatuktok. Okay. Yan. Tapos, lalagyan ko lang to ng value na 120 at 120. Yan. So, ito, yan, hindi na lang black yung gilid natin. Pero, ayan, itong gilid tsaka taas, yung mga sobra kanina, hindi na lang black. Pero, pansin pa din yung yung hati. Okay. So, easy fix lang uli din uli yan. Okay. So, imbis na i-check natin tong mirror edge. Yun. Ginagawa niya parang ine-extend niya yung ating footage. Okay. Mini-mirror niya. Yan. So, pag plinay ko na naman ulito, play natin. Okay. Ayun. So, mas smooth na yung camera shake natin. Play ko ulit. Okay. So, adjust mo na lang tong slider mo tsaka yung graph editor mo. Okay, pwede din natin lagyan ng motion blur para mas realistic din yung galawan. Yun, 'di ba? Angas. Play ko ulit. Okay. Kung masyado ka na na-exa dyan sa ating camera shake, pwede mo pang babaan yun. Dito lang sa slider control mo, babaan mo pa yung value. Yun. Okay.
Okay. Tapos pwede na natin lagyan 'to ng glow para mas realistic yung kanyang oops, magka-crash ba? Tingnan natin. Okay, not responding. Yun. Save nga muna natin 'to. Explosion. UE files. Okay. So, pwede mo siyang ito, yung ating mismong explosion. Okay, pwede mo lagyan siya ng glow, yung glow na basic glow natin. Okay, pero meron akong mas goods na tawag doon, mas goods na effects na plugin na dinownload. Itong sa RG Trap Code. Itong RG Trap Code, madami siyang mga effects. Okay, Red Giant ata pangalan na ito, tas Trap Code. Madami siyang mga iba-ibang plugin sa After Effects. Okay, isa dun yung Shine, kung tama ba yun. Yun. So, mas maangas yung shine neto kaysa sa ano lang, sa basic na glow. Okay. Tapos pwede ko din ayusin yung ano ko, yung ayusin ko yung colors nung aking hide ko muna tong shine. Okay. So pwede kong ayusin yung colors nung aking explosion para mag-match sa ating environment. Off ko muna tong camera shake. Okay. So pwede kong taasan yung lightness. Okay. Pwede ko din babaan yung saturation. Then yung hue, pwede mong i-move. So, pinakagawin ko lang is tataasan ko yung lightness and bababaan ko yung saturation. Yun. Hanggang mas mag-match siya dun sa environment mo. Okay. Tapos on ko na ulit tong shine. Okay. Babaan lang natin. Okay. So, pag binalik ko na yung ating camera shake, play ko ulit. Boom. Alright. Okay. Yan. Next step ko is i-screenshot ko tong ano ko, yung aking snipping tool tayo. Alam ko meron dito sa layer tapos ano nga ba yun? Create, tama ba? Bale. Ito lang naman yung kailangan ko, itong mismong building. Snipping tool na lang gagamitin ko. Snip natin, copy, tas pupunta ka sa Photoshop. Okay. Tas gagawa ko ng version netong building. Okay. Na kung saan sira na yung ano, kung saan may sumabog. Okay, dito parang dito siya sumabog dito sa
bandang bintana na 'to. So, dito banda sa gilid na 'to sumabog yung ating explosion. So, hanap tayo ng sirang building na puwede nating i-composite dun sa ating current na building. Copy image, punta tayo sa Photoshop, paste, yan. Then, kunin ko lang 'to, copy, paste natin dito. So, dito banda yung may sumabog. So, i-ano natin, hanap tayo ng blending mode na maganda. Okay, tapos lagyan natin ng mask para mas goods yung transition. Clone stamp. Asan yung clone stamp? Okay, adjust ko lang yung hue at saturation niya para mas mag-swak. Okay, so pwede na yan. For example lang naman. Tapos, i-export na natin, i-save natin tong photo na to. UE files. Pangalanan natin sirang building. Okay, dito tayo kay After Effects. Ngayon, patong natin tong sirang building dito. Okay. On natin yung 3D. Tapos, copyin lang natin yung transformation nito. Yung swak na ba yung pwesto niya? Or hindi pa? On ko muna yung so iswak lang natin siya dyan. Yun, nadali mo. Okay.
So, i-animate ko yung opacity niya. So, dito, pen tool natin, ito lang dapat yung kailangan. Itong part lang ng building. Then, dito lang magiging 100% yung opacity niya. Dito, 0. Tapos, ibaba natin siya sa ilalim ng explosion natin. Then, subukan nating panoorin na yung ating nagawa so far. Oops, bullshit pa yung itsura. Kailangan nasa ilalim siya nung explosion. Tapos, okay. Lagyan ko ng feather. Okay, try ko i-play ulit. Tapos, on na natin yung camera shake ulit. Play. Yun. Holy shit. So, nakagawa na tayo ng explosion. Madami pa tayong pwedeng i-adjust dito para mas maging realistic pa to. Okay, so wala pa tayong nalagay na debris na nalalaglag pero kukulangin na tayo sa oras. Okay, pero ito yung finished product natin so far. Okay, ano pa ba? Lagyan na lang natin ng color correction. Okay. Lumetri color dito din sa adjustment layer natin. Okay. Curves natin, lagyan natin. Tama ba? Tasan ko yung temperature, 25. Okay, contrast, 35. Okay, shadows. Oops, negative pala. Ayun na, pwede ng pang probinsyano. Play na lang natin. Bago natin tapusin ang ating talakayan ngayong araw. Boom! Pinasabog ni Cardo. Sabog. Okay, okay. Yun. Doon na muna natin tapusin kung walang katanungan. May katanungan ba sa pinagagawa natin ngayong araw?
Alright. Ayos, ayos. Yan. Pwede na tayo mag-apply sa Victor Magtanggol. Okay. So ito, ginawa pa lang natin to ng less than 1 hour. Kung mas mapagbibigyan mo pa to ng pansin, okay, mas solid pang output mabibigay mo dito. Ayos, ayos. At least alam mo na yung basics kung paano siya ginagawa. Okay, okay. Goods, goods. Dun na natin tapusin. Pa-type alien kung may napulot kayo dito sa ating mga pinagagawa ngayong araw. Goods, goods. Ayun. So, paalala lang yung inyong exam at saka project. Okay. Nandun na sa Canvas yung exam. At ayun, kung wala nang katanungan, paalam, paalam. At salamat sa inyong pakikinig. Upload ko na lang to. Kapag, ayun, upload ko na lang. Sige, paalam.